Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa. Sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya, sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigan sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap na kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Fernando ang pangalan niya nung siya ay nasa Lisbon, Portugal, at naging Antonio nung siya ay nalipat sa Padova, Italy. Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap, naging masakitin. Ang kanyang unang tungkulin sa komunidad ay maghugas ng pinggan sa kanilang kusina. At minsan, nabigyan siya ng pagkakataon na magsalita dahil walang gustong magsalita sa isang pagdiriwang. At simula noon, nakilala na si Antonio. Mga minamahal na mga kapatid, may kanya-kanya tayong kahapon at ang ating mga kahapon ay hindi na natin mababago. May kanya-kanya tayong kahapon at ang ating mga kahapon ay hindi na mababago. Ang mahalaga ay anong ginawa natin at anong gagawin natin. Sabi nga, kung pinanganak kang pangit, wala kang magagawa. Pero pag namatay kang pangit, kasalanan mo. Ikaw ang may kasalanan dahil wala kang ginawa. Ipagpaumanihin po ninyo dahil hindi naman ako dapat ang kura paroko nung taon na ako ay nalagak dito. Masaya ako sa Santa Mesa at kababayad lang ng utang na iniwan sa akin. Tinitingnan ko yung pinagawa kong retablo. At biglang tumawag si Bishop Sok at sabi niya, kumusta ka? Masaya ka ba dyan? Alam ko na yung tanong na yun. Yun ang unang tanong noon na masaya ako at biglang hindi na sumaya. Kaya sabi ko, ano po ang inyong gustong mangyari? Sabi niya, kasi walang pari sa San Antonio de Padua
sa West Riverside. Alam ko ang kwento nito. Alam ko. At pinagkukwentuhan na namin at sabi ko, sana wag ako malagay. At alam ng Diyos ko anong ayaw mo, yun ang ibibigay sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, yung mga may edad na inabot yung ang likod ng retablong ito ay salamin na may punong hindi mo maintindihan. Natatandaan po ba ninyo? May puno dyan sa likod, di po ba, ano? Hindi mo alam kung nakalambitin dyan yung sawa na tumokso kay Eva. At ang speaker namin ay speaker ng Radio Wealth. Yung lumang stereo na malakas lang sa harap, sa likod wala nang madinig. Hindi mo pwedeng palitan kasi magagalit yung nag-donate. Kaya anong yung panalangin? Lord, sana masira na, sana masira na. Yun lang ang dahilan para pwedeng palitan. Di po ba, ano? Pero tingnan mo, ang ganda na ng parokya. Di po ba? Sino mag-aakala? Pagkatapos ng isang taon, inanyayahan ni Bishop Sok ang kaparian ng Quezon City, kasi hindi pa naman hiwalay nun. Quezon City District pa nun. At dumating yung pari na dapat ma-assign dito. At sabi niya, saan ka kumuha ng pera? Saan daw ako kumuha ng pera? Ang sagot ko, tumanggap akong labada. Sabi, hindi nga. Pero ang ibig ko pong pagtuunan ng pansin, unang-una, what prevents us from our becoming is our own mentality. Pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. If you say, I can't, you will fail in everything. But if you say you can be successful in everything. Mga minamahal na mga kapatid, I guess, hindi naman nagbago na ang tawag sa simbahang ito, Noah's Ark. Di po ba, ano? Pag lumalakas ang ulan at bumabaha, di ba, mga baboy at manok ang nandyan? Di po ba, ano? Yan ang nagtatago dito. Yan ang nagsisimba. Parang si San Antonio talaga. Kasi nung ayaw siyang pakinggan ng tao, nagsalita siya sa mga isda. Mga minamahal na mga kapatid, may kahapon na hindi mo mababago, pero ang tanong ay, anong ginawa mo sa iyong kasinuhan? Ang unang pagbasa, ang ikalawang pagbasa, ay pagpapahayag na isang paanyaya na ang lahat ay punong-puno ng biyaya kung marunong ka lang kumilos sa biyayang kaloob ng Diyos. Ano po ang tema ng ating pagdiriwang? San Antonio, huwaran ng panalangin. Minsan may nagtanong, Father, paano ako matututong manalangin? Agad-agad ang sagot ko ay, aminin mo na hindi ka marunong magdasal. Sino ang pwedeng turuan? Yung mga tanggap nilang hindi sila marunong. Kasi pag marunong na, hindi na pwedeng turuan. Magagalit na sila. Magagalit na sila. Kaya, kung gusto nating matutong manalangin, aminin natin na hindi tayo marunong manalangin. Ikalawa, kumuha ka ng guro na marunong manalangin. Kumuha ka, maghanap ka na magtuturo sa'yo paano manalangin. Nung kami po ay high school, elementary, ay kami na may naliligo lang sa ilog, sa irrigation. Ano po? Pag tumalong ka doon, yun na yun. Langoy aso. May classmate kami na medyo may kaya. Wala siyang ginawa kundi sumigaw, breaststroke, breaststroke.
malay ko ba kung anong breaststroke? Ano po? Ni-research ko pa kung ano yung breaststroke. Ganun pala yun. Ano po? At kami ay nag-camping sa Makiling. Ano po? First time ako nakakita ng swimming pool. Ang ganda, malinis, walang agos. Kaya kahit hindi pa kami pinapayagang maligo, nagtalo na kami sa swimming pool. Maya-maya, doon sa kabilang swimming pool, ay nagsisigawan. May nalulunod, may nalulunod. Siyempre, mga usi tayo. So, punta kami, sinilip namin. Ay, Panginoon, si breaststroke ang nalulunod. Si breaststroke. Kaya, habang siya ay kakawag-kawag na ganyan, sumisigaw kami, breaststroke! Breaststroke! Ano ibig ko sabihin? Malalaman mo ang iyong galing kapag nasulbukan na. Malalaman ang iyong alam pag ikaw ay nag-exam na. Di po ba? Malalaman mo kung kaya mo pag ikaw ay talagang nasubukan na. Madaling magkwento. Madaling magkwento. Kahit saan parokya ka magpunta, walang ginawa kundi pinuna ang lektor. Ano sagot ko doon? Mag-lektor ka. Para alam mo kung gaano kahirap mag-lektor. Diba? Kasi kaya yabang minsan. A reading from the book of Genesis. Ano ko Genesis? Minsan ng agaw ng misa dahil piyesta. A reading from the letter of Paul to the Philippines. Ano ka? Hindi pa nagagawa yun. Ano pa? Bakit? Kasi kapag hindi ikaw nakatayo, magaling tayo pumuna. Di po ba ano? Anong tinuturo ni San Antonio de Padua? Marunong siya magdasal. Ikalawa, sa kanyang pagdarasal, dinidinig siya ng Diyos. Yun ang magaling magturo magdasal. Huwag kayo kukuha ng guro na pag nagdarasal, hindi naman dinidinig ng Diyos. Peke yun, peke. Ano po? Mahirap yun, peke ang guro. Di po ba? Hindi mo kailangang maging mayaman. Hindi mo kailangang maging tanyag. Alam po ninyo, pagka ako'y may problema sa panahon na yon, nakaupo lang ako dyan, tinitingnan ko lang ang imahe ni San Antonio. Bakit? Hawak-hawak niya ninyo na kung saan alam ng kanyang mga kapatid na siya'y kinagigiliwan ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay ano po? Hindi ang panalangin ay naririnig, kundi ikaw ay kinagigiliwan ng Diyos. Hindi mahalaga na ikaw ay yumayaman, kundi ikaw ay kinagigiliwan ng Diyos. Hindi mahalaga na ikaw ay mahaba ang buhay. Ang mahalaga, ikaw ay kinagigilingan ng Diyos. Kinalulugdan ka ng Diyos. Kinatutuwaan ka ng Diyos kapag tinitingnan ka. Kaya nga po, magandang paanyaya yon sa kapistahan ni San Antonio. Pag tinitingnan ka kaya ng Diyos, ano kaya ang mukha ng Diyos, no? Nakasimangot ba? Naiinis ba? O natutuwa ba? Tanging ikaw lamang ang nakakaalam kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Ano po sabi ni St. John of the Cross? Sa ating sa takip silim ng ating buhay, sa ating mga pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi naman itatanong ng Diyos kung magkano ang iyong pera. Hindi itatanong ng Diyos kung saan ka nakarating. Hindi itatanong ng Diyos kung ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos. Ano po yun? Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Everything will be measured in love. Kaya, sa huli, si San Antonio, namuhay ng may pag-ibig. Namuhay ng may pag-ibig. Mahirap po yun. Mahirap. Kasi hindi naman lahat ng tao kaibig-ibig. Di po ba, ano? Aminin niyo yun.
hindi lahat ng tao kaibig-ibig. Kahit nga sa kapwa pare, sorry, may mga pare, ano po? Hindi naman lahat ng pare kaibig-ibig, di po ba, ano? Ha? May mga paring, sabi nga ay, pag tininan mo, parang gusto mong maluhod kasi banal na banal, di po ba, no? Ay, banal yan. Pero may paring hindi mo kang banal. Pero, kaibig-ibig, no? Kaibig-ibig. Love namin yan, love. Love. Pero, may paring hindi mo kang banal, hindi na kaibig-ibig, tinotolerate na lang. Ano ibig sabihin ng tinotolerate? Malilipat din yan. Mamamatay din yan. Di ba? Di ba, anak? Okay, magsinungaling. Di ba? At ang pinakasabi nga masakit na na uri ng pari, yung hindi ka na kagalang-galang, hindi ka pa kaibig-ibig, hindi ka na nila kayang sikmurain. Ano yon? Minumura ka. Minumura ka. Bakit? Hindi dahil masama ka, kundi pinamumukha mo sa iyong kapwa kung ano ang tama. Di po ba, anak? Akala nyo madaling maging pari? Yung nga magsuot kang ganito, parang nasa impyerno ka na eh. Ang init-init, na paypay kayo ng paypay dyan, lalo na kami. Akala nyo lang, ha? Di ba, no? Tingnan mo yan, no? Tahimik sila. Saving their energy. Di ba? Hindi madaling maging banal. Hindi madaling maging banal. Pero, kung hindi nyo ako tutulungang maging banal, hindi ko kakayaning maging banal. Kung hindi kayo magpapatulong para maging banal, hindi kayo magiging banal. Hindi tayo perpekto. Patayin na ang mga perpekto. Kung meron mang perpekto ngayon, kung hindi pangalan, apelyido na lang. Wala nang perpekto. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, ang paanyaya ni San Antonio de Padua ay hindi ka lang marunong manalangin, kundi marunong kang makipamuhay ng merong pag-ibig. Ano sabi po sa Ebanghelyo? Saan ka man magpunta, ang panalangin mo, nawa ay pagharian ka ng kapayapaan ng Diyos. Di po ba, ano? Hindi sinabi ng Diyos, nawa yumamang ka, nawa humaba ang buhay mo. Hindi. Dito sa San Antonio yon, na mayroon akong inanoint na matanda, nagsisimba dito, araw-araw, at minsan, di na makapagsimba. Birthday niya, na kung saan, siya ay nakahiga na. Sabi ng mga pamangkin, sabi niya, alam niyo, Father, matagal na yan nakahiga. Pabangon-bangon lang. Pero 10 taon na yung nakahiga. 10 taon. Hindi ko alam kung bakit nagawa niya magsimba sa iyo. Ba? Hindi ako. Baka si San Antonio. At tinatanong ko siya, Nanay, anong gusto niyong pa-birthday sa inyo ni Jesus? Anong sabi na matanda? Sana bigyan pa ako ng 10 taon. Nanay, 10 taon na kayong humihiga. 10 taon pa kayong hihiga. Ano sabi niya? Kaya ko pa, Father. Kaya ko pa. Ano sabi ng caregiver? Di ko na kaya. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang pagkayo-tayo lang, hindi natin kakayanin. Kaya nga po, ang kami mga pari, ipagdasal ninyo. Ipagdasal ninyo. Madaling pag-usapan ang kapintasan ng pari, pero hindi nyo naman naiintindihan ang aming mga pinagdadaanan. Lahat ay mayroong pinagdadaanan. Patawarin nyo ako na minsan merong taong galit dyan.
At sabi, minumura ko. Ano sabi ko? Pag nakita ko sa kalsada, sasagasaan ko yan. Di ba? Buti na lang, di kami nagkikita sa kalsada. Di ba ba? Mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos. Maiksi lang ako dito. 1 taon at kalahati. Nung nakalagay yung retablo, merong isa dito, sa San Antonio, sa kabila, mahal na biren, sa kabila, sa San Antonio. Nagmisa si Bishop Sok, sabi niya, anong ilalagay mo doon sa pedestal? Sabi ko, nagpapagawa ako ng berhen. Nagpapagawa ako ng berhen. Ano sabi ni Bishop Sok? Pag nalagay ng berhen dyan, ililipat na kita. Ano sabi ko? Di na yan magkakaberhen. Parang gano'n na lang. Pag nabayaran mo ng utang, ililipat ka na lang. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi na natin mababago yon. Ang tanong ay, anong nangyari sa atin sa bukas? Si San Antonio ay hindi lang marunong magsalita, hindi lang gumagawa ng milagro, marunong siyang manalangin at ang kanyang mga panalangin ay dinidinig ng Diyos. Ikatlo, ang buhay niya ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ay, kinalulugdan ba ako ng Diyos? 4, hindi ko kayang maging banal. Hindi nyo kayang maging banal. Kami mga pari, hindi namin kayang maging banal na kami lang. Sana po, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami sa inyong mga panalangin habang kayo ay tinutulungan namin sa aming pagdiriwang sa sakramento. Minsan ko lang sinabi ito, ang dahilan ng mga pari para lumabas ay hindi babae. Hello? Ang dahilan ng pari kaya sila lumalabas ay hindi babae. Hindi rin lalaki. Baka akala nyo. Ano po? Anong dahilan ng pari para lumabas? Hindi na siya nagdadasal at wala nang nagdadasal para sa kanya. Ayun ang dahilan. Hindi na siya nagdadasal at wala nang nagdadasal para sa kanya. Nawa po si San Antonio de Padua ay tulungan tayong manalangin upang ang ating mga buhay ay maging kalugod-lugod at hari nawa maging banal sa harapan ng Diyos. Amen. Pahabol lamang, kilala natin si San Antonio na patron ng mga nawawala, hindi po ba, ano? Pero siya po ang patron ng mga naghahanap ng mabuting asawa. Patron na naghahanap ng mabuting asawa. Ano po? Pero yung may asawa na, wala na kayong magagawa. Pagtiyagaan nyo na yung nasa inyo. Ano po? Kaya lang yung mga dalagat binata, alalahanin nyo si San Antonio ay patron ng mabuting asawa. Ano po? Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.